Nagsimula ang kwento sa mall kung saan ginagambala ng dating kasintahan si Sarah, isang mayamang babae, si Sarah at natapon ang isang tasa ng kape sa kanyang sapatos na may mataas na takong na nagkakahalagang $100 milyon. Naguluhan siya nang lumitaw sa harap niya ang isang binatang lalaki. Lumuhad ito at sinimulang punasan ng kanyang kamiseta ang mantsa sa kanyang sapatos. Nang makita ito, lalong nagalit ang kanyang dating kasintahan. Pagkatapos, inalok ni Sarah ang lalaki ng isang date, ngunit ang atensyon nito ay nasa mga bag sa counter, kaya tumanggi ito. Nang makita ito, biglang hinugot ni Sarah ang kanyang itim na gintong credit card at binili ang lahat ng mga designer bag. Kinabukasan, dumiretso siya sa bahay nito na may isang alok. Nagulat ang kanyang mga magulang, nagtataka kung bakit naging seryoso ang kanilang anak. Sa totoo lang, ang babaeng ito, si Sarah, ay ang tagapagmana ng isang malaking imperyo ng negosyo. Ngunit pagkatapos ng diborsyo ng kanyang mga magulang, ang kanyang kapatid sa ama ay naging pangunahing kakumpetensya niya sa mana. Ngayon, pinaghihinalaan ni Sarah na may relasyon ang kanyang kapatid sa ama sa isang aktres. Habang nag-iimbestiga, lumitaw ang isang kakaibang lalaki. Nang tumanggi si Sarah na tanggapin ang tulong nito, may sinabi ang lalaki na hindi niya matanggihan. Kinailangan ni kawawang Sarah na magtupi ng mga labahan kasama nito. Unti-unting lumapit ang kanilang mga loob sa isa't isa, at hindi na makapag-focus si Sarah sa kanyang investigasyon. Ibinunyag na ang pangalan ng lalaki ay Yoon Hao. At dahil dito naharang ang investigasyon ni Sarah. Isang araw, pumunta si Sarah sa isang kafe kung saan tinitingnan ng lahat ng mga dalagang babae ang isang lalaki. Nakita niya na si Yoon Hao pala ito, na nagtatrabaho bilang isang barista. Sa simula, hindi niya ito pinansin, ngunit nang bigyan siya ng 2 beses na discount sa bayaran. At may iginuhit na puso sa kanyang tasa ng kape, napangiti siya. Mula ng araw na iyon, saan man pumunta si Sarah, tila lumilitaw si Yoon Hao. Kahit sa mall, lumitaw ito sa harap niya at tahimik na ibinigay sa kanya ang isang pulang rosas. Naguluhan si Sarah, nagtataka kung ito ba ay isang bagong estilo ng panliligaw. Pagkalipas ng ilang araw, habang nagtatrabaho si Sarah sa kanyang opisina, nagkaroon ng komusayon sa labas. Biglang pumasok ang isang delivery boy nang walang pahintulot ng sekretarya. Medyo nagalit si Sarah, ngunit iginiit ng delivery boy na ibibigay lamang niya ang sulat sa mismong tatanggap. At humingi pa na makita ang ID ni Sarah. Nainis, ibinagsak ni Sarah ang ID sa mesa. Ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto niya na ang delivery boy ay walang iba kundi si Yoon Hao. Ngayon, talagang nagsimulang maghinala si Sarah na may binabalak ang lalaking ito. Ngunit mali rin ang pagkakaunawa kay Yoon Hao. Ang pangarap niya ay maging isang pari balang araw, at upang matupad ang pangarap na ito, nagtatrabaho siya ng maraming trabaho. Ngunit hindi natapos doon ang kwento ni Sarah at Yoon Hao. Sa totoo lang, ang ama ni Sarah ay nagmula sa isang mayamang pamilya bilang isang manugang na lalaki, na nagpatrabaho sa kanya ng mas mahirap upang maitatag ang kanyang lugar. Ngunit bilang isang makapangyarihang babae, madalas husgahan si Sarah ng iba. Isang araw, dumalo si Sarah sa isang pagpupulong ng mga shareholder sa kumpanya. Kung saan naramdaman niyang sa wakas ay tinatanggap na ang kanyang talento. Ngunit ang mga matatandang negosyante ay nagbibiro ng walang kabuluhan sa halip na kilalanin ang kanyang talento. Nang marinig ang lahat ng ito, labis na nasaktan si Sarah, ngunit hindi niya kayang komprontahin ang mga shareholder. Sa kanyang galit, sinimulan niyang ilabas ang kanyang emosyon habang naghuhugas ng kanyang kotse. Noon niya nakita si Yoon Hao. Sinabi ni Yoon Hao na babayaran niya ang pagpapalinis ng kotse, ngunit humingi lamang siya ng isang kape kapalit. Pumayag si Sarah na bilhan siya ng kape. Ngunit nang umupo sila sa kafe, nag-order si Sarah ng steak para sa sarili niya habang si Yoon Hao ay nanonood lamang, nakakaramdam ng awa. Hindi ibinahagi ni Sarah ang kanyang nararamdaman, ngunit tinanong niya si Yoon Hao kung bakit palagi silang nagkikita saan man siya magpunta. Ang pagkakataong ito ay tila kakaiba sa sinuman, ngunit ang tunay na pangarap ni Yoon Hao ay maging isang pari. Hindi sumang-ayon dito ang kanyang ina, at nagkaroon sila ng malaking away. Sa huli, umalis si Yoon Hao sa bahay at nagpa siya na magtrabaho ng husto upang mapanatag ang pinansyal ng kanyang pamilya balang araw. Sa kabilang banda, si Sarah, sa kabila ng pagiging isang bilyonaryo, ay pabaya sa kanyang buhay. Ang kanyang marangyang mansyon ay naging isang ganap na magulo. Isang araw, nang makita niya kung gaano karumi ang kanyang bahay, agad siyang tumawag sa isang cleaning service at humingi na magpadala sila ng 10 housekeepers. Ngunit nang dumating ang cleaner, nagulat si Sarah. Isang lalaki lamang ang ipinadala ng kumpanya, at napakalakas nito. At ang lalaking ito ay walang iba kundi si Yoon Hao. Gayunpaman, hindi man lang alam ni Yoon Hao na ang magulong bahay ay kay Sarah pala. Pagkakita sa silid na mangha siya.
Sinimulan niya ang kanyang trabaho, at humanga si Sarah sa kanyang mga kasanayan sa pag-oorganisa. Pagkatapos maging perpekto ang lahat, nang paalis na si Yeonhao. Napansin niya na sira ang chandelier sa bahay. Naisip niyang tumulong, ngunit sa isang pagkakamali. Nahulog ang chandelier at nabasag sa maliliit na piraso. Ngayon, nabigla si Yeonhao. Magkano kaya ang halaga ng ultra-luxury chandelier na ito? Umuwi si Sarah, at muling napatunayan kung gaano kaliit ang mundo. Ang chandelier na nabasag ni Yeonhao ay nagkakahalagang $6 milyon. Sinabi ni Yeonhao na babayaran niya ang pera sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa ilalim ni Sarah. Ngunit agad siyang tumanggi at sinabing ibigay na lang niya ang pera ng direkta. Gayunpaman, iginiit ni Yeonhao na araw-araw siyang pupunta upang linisin ang bahay hanggang sa mabayaran ang utang. Medyo nagduda si Sarah sa pagkuha ng isang lalaki bilang housekeeper. Ngunit casual na binanggit ni Yeonhao na malapit na siyang maging pari. At wala siyang interes sa mga babae. Nang marinig ito, naisip ni Sarah na ang magulong bahay ay perpektong malinis na ngayon. At sa kanyang abalang schedule, magiging kapaki-pakinabang ang pagkakaroon ng isang katulong. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa supermarket upang bumili ng lahat ng kinakailangan para sa bahay. Ngunit nang makita sila, walang maniniwalang sila ay amo at empleyado. Hindi nagtagal, hinarang si Yeonhao ng isa sa kanyang mga dating katrabaho. Nagsimulang mapansin ni Sarah kung ilang iba't ibang trabaho ang nagawa ng lalaking ito. Dahil saan man sila pumunta, tila may nakakakilala sa kanya. Karaniwang kalmado, si Sarah ngayon ay nagiging lubhang interesado. Nang araw na iyon, nagkaroon ng isa pang high-level business meeting. Ang ilang matatandang shareholder ay nagsimula sa parehong lumang usapan, na nagsasabing ang mga babae ay para lamang magmukhang maganda at hindi angkop para sa pamumuno. Sinubukan ni Sarah na pigilan ang kanyang galit. Ngunit nang makita niyang hindi man lang nila siya papagserbihan ng inumin dahil lamang sa siya ay babae. Lalo siyang nasaktan at umalis sa pulong. Malamang nakalimutan na ng mga shareholder na ito na may kapatid sa ama si Sarah, si Ju Zayu. Kahit madalas silang magkasalungat pagdating sa panlalait kay Sarah, agad na tumugon si Ju Zayu. Kinabukasan, direkta niyang binalaan ang mga shareholder na kung nais nilang patuloy na magtrabaho sa kumpanya, kailangan nilang respetuhin si Sarah. Kung hindi, sila ay palalayasin. Nang gabing iyon, pumasok si Ju Zayu sa isa pang pagtitipon ng mga shareholder at hayagang binalaan silang muli. Kung sino man ang magmamaltrato kay Sarah o pipilitin siyang magserbi ng inumin dahil lamang sa siya ay babae. Hindi ito magiging mabuti para sa kanila. Pagkasabi nito, umalis siya sa kanyang karaniwang mapagmataas na paraan. Nang makauwi si Sarah ng araw na iyon, sobrang pagod siya. Wala na siyang lakas para tanggalin ang kanyang makeup. Ngunit ang kanyang matalino at guwapong housekeeper, si Yeonhao, ay agad na tumulong. Sakto namang tumunog ang doorbell. Si Ju Zayu pala ito. Nang makita ang kanyang kapatid, natarante si Sarah at agad na pinagtago si Yeonhao. Kung malalaman niyang mayroon siyang lalaking housekeeper, hindi siya maniniwala. Nagtago si Yeonhao sa silid tulugan kasama ang isang maliit na tuta. Ngunit sakto namang may narinig na malakas na tahol. Naintindihan ni Ju Zayu ang lahat. Ngunit pabirong sinabi niyang kailangan niyang pumasok at tingnan. Kinakabahang tumanggi si Sarah, at nang makita ang kanyang pagkabalisa, ngumiti si Ju Zayu at umalis. Pagkaalis niya, tahimik na lumabas si Yeonhao, at binigyan si Sarah ng isang magandang kahon ng candy bilang regalo. Ngayon, ang bahay, na dating pakiramdam ay walang laman, ay naging masigla dahil kay Yeonhao. Hindi lamang niya perpektong inayos ang bahay ni Sarah, ngunit sinimulan din niyang alagaan ang kanyang buhay. Walang pag-aatubiling ibinahagi ni Sarah sa kanya ang lahat ng kanyang mga frustration sa negosyo. Ngunit isang araw, nagsimulang magduda si Sarah. May iba bang motibo si Yeonhao? Nang direkta niya itong tanungin. Walang pag-aatubiling sumagot si Yeonhao, "Oo, gusto ko ang pera mo." Sa totoo lang, si Yeonhao ay isang volunteer sa simbahan. Ang pangarap niya ay hikayatin si Sarah na tumulong sa mga mahihirap. Nang marinig ito, tumawa si Sarah at sinabing, "Kung gusto mong mag-donate ako, kailangan mo akong bigyan ng isa sa iyong mga ngiti. Gusto ko ang ngiti mo." Agad na nagbigay ng isang cute na ngiti si Yeonhao. At ganoon na lang, natunaw ang puso ni Sarah. Kinabukasan, isang donasyon na isang truck ng pagkain ang ibinigay sa simbahan. Namangha ang mentor ni Yeonhao at sinabi sa kanya na ang kanyang ngiti ay isang espesyal na regalo at dapat gamitin ng matalino. Mula noon, paminsan-minsan ay ipinakita ni Yeonhao ang kanyang kaakit-akit ng ngiti kay Sarah. At sa bawat pagkakataon, may mga bagong regalo na ipinadala sa simbahan. Sa simula, ang mga donasyon ay para lamang sa mga rasyon.
Ngunit unti-unting lumawak ito sa mga laptop at smartphone. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari kay Sarah. Ang dating malamig na negosyante ay dahan-dahang nagbago sa isang cute at masayahing babae. Habang nanatili ang kanyang pag-uugaling parang reyna, nagkaroon siya ng isang pagka-inosente sa loob niya. Isang araw, biglang tumakas ang maliit na tuta ni Yeonhao. Hinabol ito ni Sarah at Yeonhao. At nang makarating sila sa pinto, lumitaw ang isang sikat na aktres. Naging tensyonado ang kapaligiran. Ito ang parehong aktres na minsang iniimbestigahan ni Sarah. Dahil sa kapatid niyang si Suzayo, sa buhay pag-ibig nito. Nang makita si Yeonhao na nakatira sa bahay ni Sarah, agad na nabuo ang isang maling akala. Magsasalita na sana si Sarah, ngunit sakto namang hinayla siya ni Yeonhao papasok. Nagulat siya, ngunit pagkatapos ay binigla siya ni Yeonhao muli. Sinabi niya na ang chandelier na kanyang nabasag ay hindi naman pala ganoon kamahal. Nagbigay siya ng pera at mga regalo at opisyal na nagpaalam kay Sarah. Libo-libong emosyon ang nararamdaman ni Sarah. Ngunit wala siyang dahilan para pigilan ito. Pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, si Sarah, na hindi kailanman nagpahayag ng kanyang nararamdaman sa harap ng sinuman, ay nagtanong ng isang hindi inaasahang tanong sa isang lalaki, na 12 taon ang mas bata sa kanya. Sa kanyang kaarawan, nagpadala ang kanyang ama ng isang calendula plant, na nangangahulugang darating ang kaligayahan. Nakaramdam ng bahagyang init sa kanyang puso si Sarah. Kinabukasan ay isang pagtitipon ng pamilya. At naisip niyang marahil ito ay para sa kanyang kaarawan. Ngunit nang makita niya ang aktres doon, nagbago ang kanyang pakiramdam. Lumabas na ang selebrasyong ito ay para sa kanyang kapatid na si Zayo at sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, kumuha si Zayo ng isang regalo at ibinigay ito kay Sarah. Ibig sabihin, hindi niya nakalimutan ang kanyang kaarawan. Pagkatapos ng party, nang paalis na si Sarah, mayroon pa ring hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Ngunit ang sinabi nito ay nakasakit kay Sarah sa loob niya, na para bang nakahanap siya ng dahilan o naghihintay ng isang dahilan. Agad na tinawagan ni Sarah si Yeonhao, ngunit sinabi ni Yeonhao na siya ay nasa trabaho. Nang marinig ito, tumawag muli si Sarah. Hindi ito pinansin masyado ni Yeonhao, ngunit di nagtagal, lumapit sa kanya ang isang babae at sinabi, "Pinatatawag ka ng iyong amo." Sinubukan niyang ipaliwanag na siya ay nasa trabaho, ngunit diretsahang sinabi ng babae na magsasara na ang tindahan ngayong araw. Lubos na nagulat si Yeonhao at ang may-ari ng tindahan nang marinig nilang binili ng amo niya ang tindahan. Nakaupo sa hapagkainan kasama si Sarah, naisip ni Yeonhao na muling nagagalit si Sarah dahil sa matatandang lalaki. Ngunit ipinaliwanag ni Sarah na sa pagkakataong ito ay dahil sa kanyang pamilya. Ang kanyang birthday party, na akala niyang kasama siya, ay walang kinalaman sa kanya. Kinakabahang sinabi ni Yeonhao, "Nakita ko ang ID mo. Hindi ngayon ang birthday mo." Mabilis na nilinaw ni Sarah. Iba ang tunay kong birthday sa nakasaad sa ID. Isinaisip ito ni Yeonhao. Tinawag niya ang waiter at nagpatulong sa pagbabayad ng bill. Tumanggi si Sarah, ngunit iginiit ni Yeonhao ang kanyang gusto. Nang gabing iyon, habang paalis si Sarah sa trabaho, naghihintay si Yeonhao sa labas malapit sa kanyang opisina. Medyo kakaiba para kay Sarah na masyadong aktibo si Yeonhao. Ngunit pagkatapos, inilabas ni Yeonhao ang isang birthday cake. Naisip niyang hindi nakakain si Sarah ng cake noong kanyang birthday, at gusto niyang bumawi. Nang makita ni Sarah si Yeonhao na may dalang cake at kandila, nakaramdam siya ng kakaibang init sa loob. Sinabi ni Sarah, "Nakatanggap ako ng bulaklak noong birthday ko na ang ibig sabihin ay may kaligayahang darating." Nagulat si Yeonhao nang marinig ito, at mas naging komplikado ang kanyang ekspresyon. Huminga ng malalim si Sarah at parang naintindihan niya ang nararamdaman ni Yeonhao. Nang walang anumang sinasabi, tumalikod si Sarah at naglakad palayo. Nakatayo si Yeonhao na hawak ang cake, na parang siya ay tinanggihan. Pagbalik sa opisina, hindi karaniwang umasta si Sarah. Hindi siya nabalisa, umiyak, o nalungkot. Sa halip, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at nanalangin, na parang hinihiling na bumalik si Yeonhao. Si Yeonhao, na hindi pa rin maintindihan ang pagtanggi ni Sarah, ay patuloy na inaalala ang kanyang mga sinabi. Napadaan sa isang tindahan ng bulaklak. Hindi niya mapigilan ang kanyang pag-uusisa. Tinanong niya ang tindera kung anong bulaklak ang may kahulugang darating na kaligayahan. Ipinakita sa kanya ng tindera ang calendula, Golden Marigold. At sinabing ang bulaklak na ito ay may isa pang kahulugan. Maaway na pagmamahal at kalungkutan ng paghihiwalay. Sa sandaling iyon, tinitingnan din ni Sarah ang parehong bulaklak at binabasa ang parehong kahulugan. Pagkatapos, isang araw, nakita ni Sarah si Yeonhao na muling pupunta sa kanya.
At sa kanyang kamay ay ang parehong golden marigold. Pagkalapit ni Sarah sa kanya, iniabot ni Yeonhao ang bulaklak sa kanya. Mabilis na nauwi sa pagkabigo ang pag-asa ni Sarah. Sobrang sakit para sa kanya ang ginawa ni Yeonhao. Dahil naintindihan niyang ang kanyang kabaitan ay mas nakakasakit pa sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-aksaya ng oras si Sarah, tumalikod, at naglakad palayo. Ngunit may sinabi si Yeonhao. Tiningnan siya ng malalim ni Sarah, at pagkatapos ay sumagot. Naguguluhan pa rin si Yeonhao. Siguro sa ilang panahon, nagbago na ang nararamdaman niya para kay Sarah. Ngunit ang pagbabagong ito ay napakahirap para sa kanya. At nagpasya siyang haharapin niya ito ng mag-isa. Isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa opisina ni Sarah ngayon. Siya ay isang lalaking sadyang dumating upang magbigay kay Sarah ng isang espesyal na mensahe. Ang kanyang pangalan ay Choi Ki-ho, na kababalik lang sa South Korea. Nang marinig ito ni Sarah, naging komplikado ang kanyang mukha. Alam ni Sarah na kahit ipinanganak siya sa kanyang ama at sa dating asawa nito, isa siya sa maaaring magmana. Ngunit ang kanyang kapatid na si Shu Zayu, na tunay na apo ni Chairman Lin, ay mas karapat-dapat. Ngayon, kung kailangang makipagkompetensya ni Sarah sa kanyang kapatid, kakailanganin niya ang ilang panlabas na suporta. At si Choi Ki-ho ang suportang iyon na napag-usapan na noon para sa kasal. Pakiramdam ni Sarah na ang kasal na ito ay isang transaksyong pangnegosyo lamang. Ngunit ngayong pumasok na si Yeonhao sa kanyang buhay, naguguluhan siya. Kung hindi siya magpapakasal, mawawala sa kanya ang laban sa mana laban sa kanyang kapatid. Ngunit kung siya ay magpapakasal, ano ang mangyayari kay Yeonhao? Tinitingnan ng bulaklak ng kalendela sa kanyang opisina, nagtipon ng lakas ng loob si Sarah. Agad niyang tinawagan si Yeonhao. Nasa simbahan si Yeonhao sa sandaling iyon, nakikipag-usap sa pari tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinabi sa kanya ng pari na marahil kung magsuot siya ng sutana ng pari, makakahanap siya ng mga sagot sa kanyang mga desisyon. Sinunod ni Yeonhao ang payo ng pari at nagsimulang maglakad patungo sa pintuan ng simbahan na suot ang sutana ng pari. Sa sandaling iyon, dumating din si Sarah sa simbahan, at nang makita niya si Yeonhao, bahagyang lumambot ang kanyang puso. Naisip niya na marahil nakagawa na si Yeonhao ng kanyang mga desisyon, at handa na siya ngayon. Pinanood ni Sarah si Yeonhao habang bumababa siya sa hagdan at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Napagtanto ni Yeonhao na kailangang maintindihan ni Sarah. Ngunit sa sandaling iyon, tumigil sa pakikinig si Sarah. Sinundan ni Yeonhao si Sarah at dumating sa kanyang bahay. Pakiramdam ni Sarah ay sinusubukan niyang bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa, ngunit sinabi ni Yeonhao. Alam kong ikakasal ka na. Ang fiancé mo ay si Choi Ki-ho. Biglang nagbago ang mukha ni Sarah dahil, bagamat talagang may relasyon siya sa kanyang fiancé. Hindi niya kailanman ibinahagi ang kanyang tunay na damdamin. Sa sandaling iyon, pumasok din si Choi Ki-ho. Siya ang fiancé ni Sarah, at sa kanyang maharlikang pag-uugali, tiningnan niya silang dalawa. Alam ni Sarah na hindi iyon ang tamang oras para mag-usap, kaya sinabi niya kay Yeonhao na umalis na. Si Choi Ki-ho, na pumasok at ipinakita ang kanyang awtoridad, ay nagpaalala kay Sarah na lahat ay negosyo. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang kahinaan tungkol kay Shu Zayu. Naisip ni Sarah na maaaring mahalaga ang impormasyong ito. Pinuntahan ni Sarah ang kanyang kapatid na si Shu Zayu, at nakita ang mga medical record na ibinigay ni Choi Ki-ho. Si Shu Zayu ay may malubhang face blindness pagkatapos ng isang aksidente. Kung may gagawin si Sarah laban sa kanyang kapatid, ito ay maaaring maging isang malalang kapintasan. Ngunit nang mapagtanto ito ni Sarah, lumino ang kanyang puso. Nanindigan siya laban kay Choi Ki-ho. Pagkatapos ay binago ni Sarah ang kanyang paninindigan sa negosyo at personal na buhay. Hindi nagustuhan ni Choi Ki-ho ang pagbabagong ito. At sa galit, natapon ang kape nang dumadaan kay Sarah. Nakaramdam ng kaunting pagkamuhi si Sarah nang makita ito. Sa sandaling iyon, nagpasya si Sarah na anyayahan si Yeonhao sa isang date. Ngunit nang makita ni Yeonhao ang isang bagong-bagong bag sa tindahan, bahagya niyang hindi pinansin ang imbitasyon ni Sarah. Ngunit inilabas ni Sarah ang kanyang black card at binili ang lahat ng mamahaling bag. Pagkatapos ay pumunta sina Yeonhao at Sarah sa isang maliit na tindahan sa kalye. Medyo magkahalong emosyon pa rin si Sarah. Ngunit bahagya ng lumambot ang kanyang puso, na parang pinagsasama ang isang bagay na luma at bago. Medyo malungkot ang isip ni Sarah, dahil naisip niyang naging pari na si Yeonhao. Kaya sinisikap niyang ipakita ang kanyang mga emosyon ng casual lamang. Nang mapansin ni Yeonhao ang kanyang pag-uugali, diretsahan niyang sinabi sa kanya ito. Mahinang sumagot si Sarah na siya ay isang masama at peking babae. Pero gusto niyang manatili silang magkaibigan. Bahagyang ngumiti si Yeonhao, at patuloy lamang siyang tinitingnan ni Sarah.
Sinabi ni Sarah sa lahat sa piging ng kanyang pamilya ang kanyang desisyon. Hayagan niyang sinabi sa lahat na hindi siya magpapakasal kay Choi Ki-woo dahil hindi niya ito mahal. Sinusuportahan ng ama ni Sarah ang kanyang desisyon at masayang tumayo sa kanyang tabi. Alam na ng kapatid ni Sarah na ay hindi lamang tungkol sa hindi pagpapakasal kay Choi Ki-woo, kundi tungkol din sa lihim na paggawa ng isang bagay. Ang pagbubunyag na ito ay nagpagan sa puso ng lahat, at ang hadlang sa kasal ay naalis. Paalis na si Sarah at ang kanyang kapatid sa bahay. Tunay na tinawag ni Sarah ang kanyang kapatid at ipinahayag ang kanyang mga desisyon. Naisip ni Sarah na ngayon, hindi na niya kailangang makipaglaban sa kanyang kapatid, dahil mayroon siyang iba sa kanyang puso. Isa pang mabuting desisyon. Pagkalipas ng ilang araw, nalaman ni Choi Ki-woo na kinansela na ang kasal. Galit siyang pumunta sa opisina ni Sarah. Kalmadong tumayo si Sarah at sinabi sa kanya na gusto niyang wakasan ang kasal. Galit na galit si Choi Ki-woo at sinabi, tinutulungan lang kita dahil akala ko wala kang magawa. Ngunit nang hindi tumugon si Sarah, at akmang sasampalin si Sarah ni Choi Ki-woo, pinigilan ito ni Yeon-hao. Tahimik na tiningnan ni Sarah si Yeon-hao, na nananatiling matatag sa kanyang desisyon. Talagang tama ang kanyang desisyon. Umuwi si Yeon-hao pagkatapos ng mahabang panahon. Ang kanyang pamilya, na dating tumutol sa kanyang desisyon, ay sumuporta na sa kanya ngayon. Medyo hindi komportable si Yeon-hao, dahil hindi niya maatim ang sandali. Wala siyang sinabi at pumunta sa kanyang silid. Walang sinabi ang kanyang mga magulang. Ngunit naintindihan ng kanyang kapatid na babae ang lahat. Agad na tinanong ng kanyang kapatid na babae si Yeon-hao kung mayroon siyang relasyon sa isang tao. Nagpakita siya ng labis na pag-uusisa, at binabagabag si Yeon-hao. Samantala, isang mamahaling kotse ang huminto malapit kina Yeon-hao at ng kanyang kapatid na babae. Nakita ng kanyang kapatid na babae ang kotse, at pagkatapos ay napansin ang isang magandang babae na lumalabas dito. Pinili ni Yeon-hao ang gayong kagandang babae para sa kanyang sarili. Sumakay sa kotse si Yeon-hao at Sarah, at nag-usap sila. At nagkaroon siya ng magandang panahon kasama si Sarah sa kotse. Ginawa nilang opisyal ang kanilang relasyon. At lumabas para kumain. Tinalakay nila ang kanilang mga plano sa hinaharap. Sinabi ni Yeon-hao na ngayong hindi na siya magiging pari. Iniisip niyang maghanap ng ibang trabaho. Nang marinig ni Sarah na si Yeon-hao ay nag-iisip na maging isang hukom. Medyo nagulat siya, dahil napakahirap ng mga pagsusulit sa hudikatura sa South Korea. Ngunit ngumiti si Yeon-hao at sinabi sa kanya na nagtapos siya sa departamento ng abogasya ng Seoul University. Kaya medyo posible ito para sa kanya. Napagtanto ni Sarah na ito ang dahilan kung bakit ang pamilya ni Yeon-hao ay ayaw siyang maging pari. Dahil mahirap tanggapin ng sinumang pamilya ang ganoong pagpili ng karera para sa kanilang anak. Nagalok si Sarah na ihatid si Yeon-hao sa bahay. Napag-usapan nila ang pagpakilala sa mga magulang ng bawat isa. At naramdaman ni Yeon-hao na ang pagkakita sa estado ng pamilya ni Sarah ay maaaring magdulot sa kanya ng labis na presyon. Nang palabas na si Yeon-hao, sinabi ni Sarah na hindi pa siya nagbabayad ng pamasahe. Medyo naguluhan si Yeon-hao. Ngunit sa huli ay nagpasya siyang halikan si Sarah. Nang sunduin ni Sarah si Yeon-hao sa paaralan, napansin niya ang isang kaklase nito. Sa una ay balak ni Sarah na huwag pansinin ito. Ngunit nang makita si Yeon-hao, medyo nainggit ang kaklase. Napansin ni Sarah na hindi na gusto ni Yeon-hao ang kanyang paninibugho. Naintindihan ni Sarah na sa panahong ito, nagbago na ang kanilang relasyon. Ngayon, nakakaramdam na ng selos si Yeon-hao kay Sarah. At naisip ni Sarah na maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Kaya nagpasya siyang magbakasyon ng isang araw, upang bigyan si Yeon-hao ng espasyo, at bisitahin ang kanyang bahay upang makipag-usap sa kanyang mga magulang. Nang pumunta si Sarah sa bahay ni Yeon-hao, diretsahan niyang sinabi sa kanyang mga magulang na kailangan nilang pag-usapan ang kanilang propesyon. Magugulat sila dito, ngunit ang layunin ni Sarah ay ipakita kay Yeon-hao na ang kanilang relasyon ay hindi na lamang sa kanilang dalawa, kundi naging isang formal na pangako. Pagkatapos nito, ang buhay ni Sarah at Yeon-hao ay naging mas komportable at relax, at sinusolusyunan muna nila ang presyon sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Bago nila solusyonan ang pagitan nila, nagsimula silang gumugol ng oras ng magkasama sa kanilang sariling mundo, at ngayon ay wala na silang kinatatakutan. At sa gayon, nagtatapos ang kwentong ito. Salamat sa panunood.